Mukha bang tatakbo si Vice President Sara Duterte? Kasi nung nagkaroon ng fund run, former Vice President Henry Robredo. Kasi nung linggo, nagkaroon ng fund run and hindi lang pala to sa Metro Manila, no? Kumbaga may iba't ibang mga bahagi pa, no? And ang sigaw sa kanya, tatakbo na yan. Ayan. So, ano ba tingin nyo? Nakakatawa na yung buong ano ba talaga ang iniisip ni Leni Robredo Dynamics. Alam mo ba yun? Ilang beses sila nagsabi yung tao. Yung huli nga, yung isang interview na nakita ko kailan ba? Mga 2 weeks, 3 weeks ago. Parang meron ng konting inis eh. Na parang para na ako sirampla ka dito. Maulit-ulit ko sinasabi. Di ba? Meron siyang ganun eh. O, sa totoo lang, gets ko naman na may mga taong umaasa pa rin eh. At, di ba? Libre namang umaasa eh. Libre namang maniwala eh. Kung naniniwala tayo na yung isang fun run ay magta-translate sa literal na pagtakbo ni Leni Robredo sa 2028 at somehow isang malalim ito na symbolism ng kanyang tunay na intensyon, di libre namang maniwala dun eh. Ako lang kasi, bilang dati niyang kasama, spokesperson niya, matagal na akong natuto na ang pinakamadaling approach sa pag-intindi kay Leni Robredo ay maniwala ka sa sinasabi ni Leni Robredo. Yun lang. Hindi ko naman siya nakilala bilang isang tao na madaming ek-ek di ba? Hindi naman niya kailangan hindi naman niya kailangan magdagdag ng no joke sa dulo ng kanyang mga salita eh. Para paniwalaan natin siya eh. Diba? Ganun siya klaseng tao. So, kung hanggang ngayon, ang naririnig kong sinasabi niya ay, hindi ako tatakbo, mag-retire ako sa Naga, hindi yun ang aking pinaniniwalaan. Ngayon, hindi ko naman sinasara ang pintuan na maaaring magbago isip niya tulad ng nangyari noong 2021 at tingin ko yun ang pinangahawakan ng maraming tao. Hindi ko rin naman minamasama na maraming taong gustong maniwala na yun yung mangyayari. Pero nakakatawa lang talaga yung buong effort na parang tuwing merong gagawin o merong sasabihin o merong ipopost, parang meron tayong isang buong industriya ng parang tarot reading. Ano ba ang ibig sabihin talaga niyan? Meron bang nakatagong meaning sa mga bagay na yan? I mean, okay, di ba? Libre namang gumugol ng oras eh para gawin yan eh. Pero sa dulo, kung meron na talagang kung magkakaroon man ng pagbabago ng isip dito at magdideklara siya for 2028, hindi yun magiging ambiguous. hindi natin kakailanganin ng Ouija board or tarot deck para malaman yon. Malalaman natin yon kasi sasabihin niya ng diretsyo tulad ng ginawa niya noong 2021. Ang isang pwedeng makuha dito is yung yearning, if not desperation, by many of our countrymen for a real alternative. Ako tingin ko, yun ang mas malinaw na takeaway. Na maraming tao frustrated sa nakikita kay Sara Duterte, natatakot sa possibility ng isang Sara Duterte presidency at tinatanggap batay sa mga surveys at batay din siyempre kung sa naging karanasan ng marami noong 2022. Yung napaka active at buhay na volunteer movement na nagcoalesce around Leni Robredo no, na siya yung isang kandidato na people can rally around para tapatan si Sara Duterte. Ako tingin ko yun yung clear takeaway yun. Pero sa dulo kasi yan, siya may desisyon eh. At ako tingin ko at this point, na magagawa lang talaga natin ay either hintayin yon hanggang habang ang oras ay tumatakbo or subukang mag-prepare either in general in the hopes that sa dulo magbabago isip niya
Or subukang magtulak ng mga ibang mga posibleng pangalan in the hopes na baka yun naman ang umangat. Diba? Pero sa akin, kanya-kanya naman ano yan. At ang tingin kong bagay na nag-unite naman sa maraming tao at malinaw from all these conversations ay kasi ayaw ng mga tao si Sara Duterte. At naghahanap talaga sila ng mas maayos na alternative na hindi tayo dadalhin sa disgrasya at pagkasira ng lipunan kung sakaling siya ang mahahalal. Grabe. Senedo, anong same question? Sinagot ko na kanina na ni Barry, wag nang i-second guess si Lenny. Kung nang sabihin niya, yun na yun. No? Pero sinabi rin ni Barry na without prejudice, na baka later on, magbago pa siya. Katulad ng 2016, katulad ng 2022. Isa rin ako doon sa mga nagkukumbinse sa kanya ng 2016 at initially ayaw niya. Diba? Oo. Dapat kasi nung 2016, si Grace po dapat yung vice president, diba? Kaso tumanggi after several negotiations. No? Kaya, yes, huwag na natin i-second guess. Kung ngayon, yan ang tingin niya, no, irespeto natin. No? Without prejudice sa iba, ligid na ligid, kinakausap-kausap, no? Dahil ko naman yun may industry yun yung mga kumakausap. May industry yan, galing sa mga taipans, galing sa simbahan, galing sa civil society. Pero in spite ng mga kumakausap, ito yung position ni Lenny ngayon, di yun. Alam mo, wala naman akong problema dun sa tingin ko hindi problema yung second guessing. I mean, reflection yon na mga tao, ibang tao umaasa. So I don't think na we can take that away from them. Pero yung kasing ang natatawa na lang kasi hindi ako naiinis natatawa ako actually. Yung yung industriya nga ng naghahanap ng ibig sabihin. Para sinusubukang i-decipher ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Ano ba ang mga pinapahiwatig niya? At ang sinasabi ko lang, hindi ganong klaseng tao si si Lenny Robredo na kailangan mo ng interpreter para maintindihan mo yung kanyang sinasabi. Hindi naman siya si Rodrigo Roa Duterte o si Sara Duterte na pinasasabihin and then may isang pulutong na mga abogado at spokesperson na i-interpret kung ano actually yung ibig sabihin niya. Diba? Hindi po yan ang ibig sabihin niyan. Ito, hindi ganoon. So ako diretsong magsasalita si VP Lenny kung sakaling iba ang magbabago ang kanyang posisyon. At pangalawa, based on yung 2022 experience, ako kailangan niyang dumaan doon sa sarili niyang proseso. Sa dulo, kahit madaming kumausap, madaming nag-encourage, madaming mga talagang nanawagan, maski kaming malapit sa kanya, talagang kinukulit siya. Sa dulo, hindi yun ang nagdala. Ang nagdala ay yung sarili niyang realization, yung sarili niyang pag-intindi ng sitwasyon at yung pagbibigay ng desisyon na tingin ko ito yung dapat kong gawin sa puntong ito. Ako nga nun, nakakatawa. 2021, naalala ko yan. At sinabi ko na rin to ilang beses. Hindi pa siya nagdedeklara. In fact, parang ang mas sentimiento niya nun, ayaw niyang tumakbo. Pero lahat ng mga makausap sa akin, ang sinasabi ko privately, hindi publicly of course, privately, huwag kayo magalala, tatakbo yan. Buti nga, nagbago isip. Pero hindi, wala nang maniniwala sa akin. Pero at the end of the day, hindi impluwensya ng ninuman ang magiging susi dyan, kundi sarili niyang pagkapasya tulad ng nangyari nga sa mga nakaraang pagkakataon na tumakbo siya.